Torre, nag-public apology sa ginawang special treatment kay FPRRD. Humingi ng paumanhin si PMGEN Nicolas Torre III, ang direktor ng Criminal Investigation and Detection Group, CIDG. Kaugnay sa umano'y special treatment na ipinagkaloob nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong ika-11 ng Marso taong 2025 sa oras ng kanyang pag-aresto. Sa kanyang pahayag sa mga mamamahayag noong Huwebes ika-13 ng Marso, inamin ni Torre na ginawa nila ang hakbang upang maiwasan ang anumang kaguluhan at upang matiyak na maayos ang pagproseso sa dating Pangulo. Ayon kay Torre, talagang ipinagkaloob nila ang special treatment kay Duterte upang maiwasan ang anumang di pagkakaunawaan at agarang matugunan ang mga kahilingan nito. Pasensya na po kayo. Talagang napakalaking special treatment ang ibinigay natin sa former President Duterte, para wala ng gulo at mapagbigyan ang lahat ng kanyang kahilingan, ani Torre. Ipinagdiinan niyang ito ay ginawa upang hindi magkaroon ng kaguluhan habang tinutugunan ang mga legal na proseso. Sa kanyang paliwanag, sinabi ni Torre na ang layunin ng kanilang aksyon ay tiyakin na makararating si Duterte sa International Criminal Court, ICC, sa The Hague, Netherlands, kung saan siya kinaharap ng mga kaso ng human rights violations, partikular sa kanyang kontrobersyal na kampanya laban sa droga noong kanyang administrasyon. Ayon pa kay Torre, ang desisyon na magbigay ng special treatment ay nagawa lamang upang matiyak na maisakatuparan ang kanilang pangunahing layunin, ang may padala si Duterte sa ICC upang masimulan ang mga legal na hakbang laban sa kanya. Kaya pagpasensyahan po ng kababayan nating Pilipino na might be agreed on that special treatment given to him. Pasensya na po kayo at ito ay kailangang gawin para ang ultimate objective ay magawa natin, which is to bring him to the International Criminal Court, pahayag ni Torre, sa kabila ng kanyang paliwanag. Maraming mga kamag-anak at mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte ang hindi pabor sa kung paano siya inaresto. Ayon sa kanila, ang mga hakbang na ito ay hindi lamang labag sa tamang proseso, kundi nagbigay pa ng mga hindi kanais-nais na sitwasyon para sa dating leader. Marami ang nag-akusa na ang hindi pagpayag kay Duterte na dalhin sa ospital ng magkasakit ito ay isang forma ng pang-aabuso at hindi makatarungang pagtrato sa isang dating Pangulo ng bansa. Inihayag ng ilan sa mga pamilya at taga-suporta ng dating Pangulo na ang mga hakbang na ginawa ng mga awtoridad ay masyadong magaan at hindi makatarungan. Na tila tinutulungan lamang si Duterte upang may proseso ang kanyang kaso nang hindi hinaharap ang mga komplikasyon ng kanyang kalusugan. Sinasabi nila na hindi dapat pinag-uusapan ang pagkakaroon ng special treatment, kundi ang tamang proseso na naaayon sa batas at ang pagbigay ng pantay-pantay na pagtrato sa bawat individual, anuman ang kanilang posisyon o katungkulan. Samantalang ang mga taga-suporta ni Duterte ay nagsusulong ng isang mas malalim na pagsusuri hinggil sa mga nangyaring insidente. Sinubukan naman ni Torre na ipaliwanag na ang mga hakbang na ginawa nila ay ayon sa mga pangyayari at ang layunin lamang ay tiyakin na ang dating Pangulo ay makarating sa ICC nang hindi na nakakaroon pa ng anumang karagdagang issue. Dagdag pa niya, ang mga desisyon na ginawa ay naglalayon lamang na matiyak na masusunod ang mga international commitments ng Pilipinas at na ang mga kasong isinampa laban kay Duterte ay makatawid sa legal na proseso ng pandaigdigang hukuman. Sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang sigurado. At ito ay ang patuloy na pagtutok ng bansa sa mga isyong may kinalaman sa hustisya at ang proseso ng pagresolba ng mga isyong politikal na may kinalaman sa nakaraang administrasyon. At ang epekto nito sa kasalukuyang pamahalaan.